Alright, breaking news lang tayo mga kababayan ha. Dito po sa Mindiola, Maynila, nagkakagulo na po. Ang nangyari po kasi dyan ay nabuwag ang hanay ng mga pulis na nakaharang sa bahagi ng Recto Avenue. Kasi madalas po ang ang rally dyan, lalong-lalo na ngayong araw na ito, ngayon po ay Bonifacio Day. At dahil nga po ngayon ay Bonifacio Day, sinamantala ito ng mga rallyista, ng mga militanteng grupo at sila nagmarcha papuntang Mindiola. At pagdating nga sa Recto, nabuwag po. Nabuwag yung harang ng mga pulis. Kumbaga kumarang sila, pero wala ring nangyari, nabuwag po. Ngayon, ito nangyari. Nako, nilusob na po nila. Hindi ko alam kung saan papunta papunta na ba sa Malacanang to? Kasi medyo marami-rami mga kababayan ng grupong ito na nagmamarcha. At ito, nagtakbuhan na, papunta po doon sa Mindiola. Ito mga kababayan, dito po sila sa Recto, papunta Mindiola kasi pag diniretso nyo yung Recto, doon papuntang Mindiola po yun, doon sa palasyo. So, nilusob na ba nila ang palasyo ni Presidente Bongbong Marcos? Ito mga kababayan, panoorin natin. Panoorin natin guys, itong nangyayari. Ito mga kababayan. Ayan. Nagtakbuhan po yung mga militanteng grupo. Nagtakbuhan po yung militanteng grupo sapagkat nawasak ko nabasag nila yung harang dyan sa Recto. Ayan mga kababayan, papunta na sa Mindiola. Mga polis, pa-relax-relax lang. Tapos yung mga rallyista nagtatakbuhan papunta sa Malacanang. Naku, patay, ano nangyayari? Ang dami ng mga kababayan, kabi-kabila na po ang nangyayaring rally at kilos protesta. Ito naman ay talagang ginagamit ng mga militanteng grupo, yung mga Bonifacio Day, yung mga holiday na mga panahon na yan, na holidays, doon sila bumabanat at talagang nagulat ditong mga pulis sa dami ng rallyista, kaya hindi nila nakontrol at nabuwag ang kanilang harang dyan po sa Recto at nagtakbuhan na yun papuntang Mindiola. Mindiola po kasi malapit na po yan sa palasyo. Ayan mga kababayan yung nangyayari. Wala na mga nagkakasakitan, walang sakitan, nagtakbuhan lang sila at hindi napigilan ng mga pulis. Ayan, sana nga ganyan lang at wala sanang masaktan. Ayan mga kababayan, yung mga nagkikilos protesta, yan po yung mga militanteng grupo. Sa tingin ko, ito mga to, hindi lang ito mga militanteng grupo. Nasamahan na to na iba't ibang grupo na sinasamantala ang ganitong klaseng pagtitipon. Kasi marami po ngayon ang talagang gusto magpabagsak sa gobyerno. Ayan, medyo huminto sila mga kababayan. Sila yung kanilang mga bitbit na mga placards at nagsisigawan na po sila. At kayo ba, nagyaya pa rin. Sige daw, lusob daw. Style ito mga kababayan. Gusto nila makalapit dun sa palasyo. Ayan. Wala naman talaga. Ayan, nagtipon-tipon. Ayan, ang dami ng pulisya nakaharang. So, mukhang malabo na nilang kumbaga magiba itong naharang na ito ng mga pulis. Ayan mga kababayan, maigli lang po kasi itong video na to sa 3 minuto. Ayan, ngayon po yung nangyari. Nabuwag po itong harang ng mga kapulisan. Ganyan po ang ginagawa ng ilan sa ating mga kababayan na ang gusto po ay talagang pabagsakin ng gobyernong Marcos. Kaya tanungin ko kaya kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Yung mga ganitong klaseng kilos protesta, sa tingin ninyo bunga to ng bunga pa kaya to ng kahirapan, bunga pa kaya ito ng mga
Kasi ito mga to, guys, nananawagan sa gobyernong Marcos. At sa tingin ko, itong mga militanteng grupo na to, matagal na, paulit-ulit, kumbaga yan ang trabaho nila eh. Kumontra na kumontra, kahit sino gobyerno, kahit sino nakaupo, lagi silang kumukontra. Katulad yan, ito hindi naman tutitigil eh. Kahit sino pang umupo dyan, ganyan ang gagawin nila eh. Paulit-ulit lang yan eh. So, depende sa gobyerno kung paano nila mapapatigil yung ganitong klaseng mga kilos protesta. Hindi naman pwedeng mag-declare uli ng martial law si Marcos. Hindi pwede yun. Kasi etong mga kilos protesta, karapatan natin itong mga Pilipino. Karapatan natin na ihayag ang ating mga gusto, ihayag ang ating mga saloobin. Kaya lang, pag ganito nakagulo at hindi na po nakakatulong, kasi kaya ka nga sumisigaw dyan eh, nanawagan ka ng pagbabago eh. Pero kung iyan ay nakakasira na sa gobyerno, at pati mga tao na inosente ay nadadamay na, dapat kumilos na rin ang gobyerno. Di ba? Kailangan siguro to dialogue, mapag-usapan. Kaya lang, may mga grupo na sumisira sa gobyerno, may mga grupo na nasa gobyerno, naninira din sa gobyerno. So, sa totoo lang, ito sitwasyon ni Presidente Bongbong Marcos ay napakahirap. Pero hanggat hindi kumikilos si Presidente Marcos, wala pong mangyayari. Kinakailangan pong kumilos si Presidente Marcos. Magbasa lang tayo ng ilang komento kahit sino ang mamumuno sa gobyerno pag ganito ang gagawin ng mga kaliwa, kaya Pinas hindi asenso. Tama naman, sabi niya eh. Di ba yun ang sabi ko? Kahit sino pa maupo sa gobyerno, nandiyan na yan eh, kasi yan ang trabaho nila eh. Hindi titigil yan. Hindi titigil yan. Kasi kahit sino pa paupuin mo dyan, yun ang trabaho nila, yun ang gusto nilang gawin. Hindi yan mapipigilan. Kaya sabi ko minsan, dapat kumilos yun ng gobyerno. Meron tayong freedom of speech, freedom of expression, freedom to express ourselves, meron. Pero dapat maayos naman, dapat timbangin maigi ng gobyerno kung tama pa ba to o mali na. Kasi kung hindi na to nakatulong, tigilan na yan. Gumawa na dapat kumilos ang gobyerno. Huwag lang gagawa ng gulo. Tama yan, tama. Huwag lang kayo gagawa ng gulo. Okay lang yan eh, magsisigaw eh, pero huwag lang kayo gagawa ng gulo. Tawa-tawa daw yung isa nating kababayan kasi nakimarcha na yung mga pulis. Yung mga pulis kasi nabuwag yung kanilang harang dyan sa may rekto. So ginawa nila, hinabol nila. Ba't tatahabulin mo? Ano mangyayari? Pero hindi, hinabol nila kasi pagdating doon sa bandaro sa dulo, malapit sa Mindiola, may mga kasamaan din silang nagbabantay doon, hinarang din. So pamparami rin sila. Tama lang yung sumunod sila. Hindi naman sila nakamarcha. Kaya naman, hindi naman sila nakimarcha. Parang madami na lang makakasuhan na. O yan. Mga DDS, sali na, samantalahin nyo na. Kasi yung mga DDS, alam niyo, konting-kunti lang talaga sila eh. Tingnan nyo, konting-kunti lang talaga sila. Kumpara mo dito, ito medyo marami-rami. Ito, ang grupong ito, hindi po mga DDS ito. Mga militanteng grupo, iba pinaglalaban nito. Yung mga DDS, iba rin yung pinaglalaban. Si Sara Duterte na ilang piraso lang. Ibang-iba, mas marami talaga to. Kaya sabi tuloy dito, mga DDS, sali na kayo. Samantalahin nyo yung pagkakataon. Hindi na kayo magmukhang tanga na puro kayo sigaw, pero ang unti-unti nyo, ang konti nyo lang. Ito medyo marami-rami at may ingay talaga mga militanteng grupo. Sabi, mga DDS, sama na raw kayo. Para makasuhan din kayo. So yan mga kababayan. Ayan mga kababayan, malapit-lapit na, baka mag-declare na martial law si PBBM, siguro mga next year pa. Hindi pa ngayon. Diba? At hindi pa ngayon, then next year mo pa. Diba? Kung merong rason para mag-declare ng martial law, bakit hindi? Sabihin niya, wala, si Bertie gusto pala martial law. Hindi po. Hindi ko po gusto ng martial law. Kaya lang, kung sobra ng dami ang nagiging threat sa national security, ano gusto ninyo? Kaya talangin ko sa inyo,
Anong gusto ninyo? Gusto nyo ba na agawin ang kapangyarihan at kapag ibabao mo po, sa tingin ninyo, unlad ng Pilipinas? Hindi rin eh. Mas lalo magkakagulo. Mahirap po ang transition government. Oh. Ang sinasabi ko lang, bigyan naman ng konting diin. Medyo tigasan naman ng gobyerno. Huwag naman yung palembot-lembot. Di ba, huwag mo ng palembot-lembot na hayaan mo lang mangyari lahat yan. Sige lang. Huwag mo impeach si Sara. Hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang sila. Tahimik lang tayo. Eh, pag ganyan, talagang tuloy-tuloy ang kilos protesta laban sa gobyerno. Ayan Ayan na bangag, ang bunga ng sleeping with the enemies. Nagkaroon na sila ng maraming pondo galing sa kaban ng bayan, courtesy ng mga komunista sa Congress. Ayan, meron namang ganong sinasabi. Kagawa nito ng mga Romualdez at ni Liza at ang Quadcom, taking advantage na naman ng mga left-wing na buhay na naman ng mga NPA. Ayan. O dahil daw sa nangyayari sa Quadcom, sa mga hearing, hindi napansin yung mga kaliwa. Yung pala nagpapalakas sila. O ngayong malakas na, eto na. Banat na uli. Kasi nag-concentrate sila sa kanilang kalaban sa politika. Ayun yung sinasabi ng ating kababayan. Kaya, ayan po. Abangan natin kung ano pa yung mga mangyayari, susunod na mangyayari. Abangan natin ang mahaba-haba itong mga kababayan hanggang hapon ito. Baka nga sabi ko sa inyo, baka DDS makisali na rito at magkaroon hanggang mamayang gabi ng malaki ang kilos protesta. Okay, so yun lang muna mga kababayan ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa mga balita. Ingat po tayong lahat. Ngayon po ay Sabado. Have a good Saturday mga kababayan. Ingat po. God bless.